Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon ay ang pagdipinsa ni Brian Norman Jr. sa kanyang WBO World Welterweight title kontra sa rank 1 ng WBO, Devin Haney. Fight is scheduled November 22, 2025 gaganapin sa ENB Arena, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Sa labanan na ito tayo po'y maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan. Doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan nga ba naging liyamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. Inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video. Bilang karagdagang kaalaman para sa atin ng mga boxing fans at hindi lang po yon, marami rin po kayo makukuha mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyo, lalo na pagdating sa inyong magiging desisyon. Bagamat Andong Sports PH po ay naghahayag din po ng prediksyon, mga idols, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin to simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumabaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po ng Sports PH kung wala rin po kayo, mga idols. Kaya naman, simulan na natin ang ating talakayan. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ating gagamiting referensya mamaya. Doon naman sa ating gagawing comparison at unahin natin ang sa panig ng challenger, Devin Haney. Bilang isang professional boxer, si Devin Haney po ay may impresibong kartada. 32 wins with 15 wins coming by way of knockout, undefeated. Pero may isang talo na dapat ito, mga idol, talaga. Kung inyo naalala yung laban niya kay Ryan Garcia, talo siya by a decision. Oo, kaso nga lang, hindi tanggap ni Haney, so gumawa sila ng paraan na mapawalang bisa yung pagkapanalo ni Ryan Garcia. At nagtagumpay nga naman itong si Haney, mga idol. Kaya napanatiling undefeated siya ngayon. Sa ngayon na edad na 27 anyos itong si Haney. Height, 5 foot and 9 inches ayon sa BoxRec. Reach, 71 inches. Orthodox ang stance. Knockout ratio, 46.88%. Last fight, May 2, 2025. Nakasagupa ni Devin Haney, ang dating Unified World Champion, sa Super Lightweight Division na si Jose Carlos Ramirez. Panalo itong si Haney by unanimous decision. Eksperyensya, karanasan ni Devin Haney. Mga idol, bago ito pumasok sa professional boxing, siya po ay dating lumalaban sa amateur boxing din. So may background sa amateur fights, na kung saan umaabot sa 130 wins with 8 losses lamang, sa amateur boxing. 7-time national champion ito, mga idol, si Haney. Ngayon sa kanyang karanasan naman bilang isang professional boxer, 2 division world champion. Nag-world champion sa lightweight, na kung saan naging undisputed po siya dyan. At nag-world champion sa super lightweight, itong si Devin Haney. Mga nakasagupa, siyempre mga idol, Ryan Garcia. Doon siya talagang talo dapat Bukod pa doon kay Lomachenko, mga idols. Lomachenko, technical si Lomachenko, power puncher si Ryan Garcia, or knockout artist si Ryan Garcia. Regis Prograis is a technical fighter din, tapos power puncher. Yan po mga nakasagupan ni Devin Haney, na kung saan para po sa Dong Sports PH nakapagbibigay ng magandang karanasan itong si Haney, mga idols. Pero marami na siyang nakalaban na mga di-calibre din na opponent, bukod or hindi lang natin na pangalanan, mga idols. Skills ni Devin Haney: technical fighter, taglay-taglay ang sweet science of boxing. Technical fighter, ibig sabihin, magaling sa opensa, mahigpit sa depensa, magaling sa puntusan, at sila po, dahil sa ito po ay may taglay na sweet science of boxing, sila po yung may taglay-taglay na hit, no hit. Na kung saan po, mga idol, boring pero napaka-epektibo. Durability nitong si Haney, marunong ma-knockdown. Ating nasaksihan yan talaga doon sa laban niya kay Ryan Garcia. Knockdown siya ng ilang beses pero nakaka-recover pa rin, mga idol, nakakabangon pa rin. Itong si Devin Haney. So yun po ang isang Devin Haney. So sa panig naman ni Brian Norman Jr., bilang isang professional boxer, may impresibong kartada naman ito. 28 wins with 22 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 24 anyos at ang height 5 foot and 8 inches na may reach na 72 inches.
Orthodox ang stance, knockout ratio 78.57%. Last fight June 19, 2025, nakasagupa niya si Jin Sasaki. Panalo by 5th round knockout itong si Brian Norman Jr. Karanasan o eksperyensya ni Brian Norman Jr., mga idol, sinuri ko po kung may detalyado bang record ito sa amateur boxing. May nabasa akong ilang artikulo na nagkaroon daw itong laban sa amateur fights na umabot sa 27 wins with 21 wins coming by way of knockout at undefeated. Oo, yun ang may nabasa akong artikulo, pero hindi po talaga piho na naka-record kung ano-ano ang kanyang mga nasungkit sa amateur boxing. So, dadako naman tayo sa kanyang experience o karanasan naman as a professional boxer. Naturalmente, kasalukuyan itong world champion ngayon, hawak ang WBO, mga nakasagupa po na di po basta-bastang boxingero ang katulad ni Derek Cuevas, Giovanni Santillan, Jin Sasaki, na unsan ang mga yan mga idol, talaga namang mga power puncher. Mga knockout artist din po mga idols. So, skills nitong si Brian Norman Jr., mga idol, all-around boxer ito para sa akin. Halos lahat ng galaw mayroon. Pressure, defensive, brawler, counter puncher. May husay, may galing din sa teknikalan na suntukan na kung saan mga kalkuladong galawan, timing, power, accuracy ay mayroon din ito. May husay sa opinsa, may husay din sa depensa. Itong si Brian Norman Jr. Durability, may tibay din po itong si Brian Norman Jr. Pagka sinasabi nating may tibay, hindi po yan sa lahat ng pagkakataon. Oo. So, indadako na tayo sa ating gagawing comparison. Mga idols, sa bansang Saudi Arabia gaganapin ito. Parehong Amerikanong dalawang maglalaban. Nasa neutral ground sila. Pero ang problema dito ngayon ay, kung di ako nagkakamali, parang kay Hini Promotion po ang dito. Nakalagay kasi dyan, dito sa sa kung anong promosyon ang may hawak sa laban na to, kasi kasama yan sa sinuri natin. Top rank ni Uncle Bob kay yung Warriors Boxing, Queensberry Promotion, Champion Boxing, at yung Devin Haney Promotion. O yan po mga idol, kunting disadvantage yan para sa champion na si Brian Norman kung under itong laban nila sa Devin Haney Promotion. Oo, delikado. So ngayon mga idol, sa ranking ng BoxRec, rank 1 si Haney sa welterweight division. Take note, wala pang titulo si Haney ha. Rank 1 siya. Out of 2,667 kamaboksyon lumalaban sa welterweight division. Sa bansang Amerika naman, welterweight division, BoxRec pa rin tayo. Rank 2 si Norman, rank 1 si Haney. At maging sa division, rank 2 si Norman, rank 1 si Haney. So lamang si Haney po sa ranking ng BoxRec. Ngunit dito naman sa sitwasyon ngayon mga idol, lalo na sa boxing scene, world champion si Brian Norman, challenger naman si Haney, which is rank 1. So karapat dapat din talagang labanan ni Brian Norman si Haney, rank 1 si Haney. Pero dyan, bumawi si Norman, siya ang champion. Oo. Kailangan ni Devin Haney magpakitang gilas dito ngayon. So ngayon mga idol, 50-50 sila dyan ngayon sa sitwasyon, sa rankings. So ngayon dadako naman tayo sa physical na appearance. 24 anyos si Norman Jr. Si Devin Haney is 27 years old. Wala po talaga sa peak prime si Brian Norman. Samantalang si Haney talagang nasa peak prime na po ito. Kunting disadvantage po yan para kay Brian Norman. Wala pa sa kanyang peak prime talaga. Oo. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Sa height, mas matagad si Haney ng 1 inch. Bawi naman si Brian Norman sa reach, 1 inch din. Parehong orthodox itong dalawang maglalaban. Knockout ratio ni Haney is 46.88%. Knockout ratio ni Norman Jr. is 78.57%. So lamang na lamang sa power si Brian Norman. Ngayon dadako naman tayo sa activity fight, parehong aktibo. Sa experience lamang si Haney. Oo, lamang si Haney po sa experience. Dating 2 division world champion si Haney at nag-undisputed sa lightweight division po yan. Lamang si Haney
Sa uri ng nakalaban o kinalaban lamang si Haney. So diyan mga idol, 55-45 in favor of Haney pagdating sa experience. Oo. So ngayon sa skills, all-around boxer kontra technical fighter, taglay-taglay ang sweet science of boxing, 50-50 po yan. Oo. Kung makat nitong si Bern Norman ang ring, kung mahuli niya si Haney, diyan delikado si Haney. Pero kung mapanatili ni Haney ang distansya, doon naman delikado si Norman pagdating po sa puntusan. Oo. Lamang kung atin titignan kung paano si Haney nahirapan ni Ryan Garcia, flat-footed si Ryan Garcia, nahuli ni Ryan Garcia si Haney. So, mga idol, sa tingin ko, natauhan na si Haney na talagang hindi ito sasabay. Hindi ito sasabay talaga kay Brian Norman Jr. Kasi, kung tutuusin, mas lamang sa skills si Brian Norman ikumpara kay Ryan Garcia. Oo, nandun kay Ryan Garcia ang hand speed. Pero sa pangkalahatang galawan, lamang talaga si Brian Norman. Mas may galaw si Norman ikumpara kay Ryan Garcia. At syempre, may power din pareho itong si Brian Norman. Di. Oo. So, pag nahuli niya si Haney, ay may kalalagyan si Haney dyan. Pero kung mapanatili ni Haney ang distansya at madali sa sweet science of boxing si Brian Norman, delikado sa puntusan. So, kailangan ni Brian Norman in-knockout si Haney kung nais niya makapiho sa panalo. Dahil pag aabot ito sa 12 rounds, bagamat, pwede rin namang maging dominante sa laban si Brian Norman gamit ang power, pero may konting disadvantage para sa kanya yan dahil si Haney po ay talagang eksperto to pagdating po sa sweet science of boxing. Oo, na talagang yung siyempre iba na ang Haney noon at ngayon. Kung noon may konting kumpiyansa pa ito na makipagsabayan, ngayon kung yung nakikita yung huling laban na puro takbo ang ginagawa nito si Haney, baka yun ang gagawin nito mga idol. Yun nga ang sweet science of boxing. Susuntok ng dalawa, isa makapagpatama ng isa, lalo na't kung ang patama niya ay malinis, wala na, tatakbo na yan hanggang matapos yung round. Yun ang problema doon ngayon mga idols. So, dahil may skills din naman, all-around boxer din naman itong si Brian Norman, so, kay Brian Norman din po, malakas siya kung paano naman niya ikat ang ring. Oo, or kung, kasi dito sa sweet science of boxing mga idol, sa opinion ko lang, dapat agresibo ka. Hindi lang paa kundi kamay. Kamay at paa, agresibo ka. Jab suntok, yung walang humpay na suntok. Yun ang talagang mahirapan ang taga sweet science of boxing sa agresibo. Agresibo, paa at kamay. Oo, lalo na't lamang to sa lakas. Or wag niyan sundan. Hayaan niya ang taga sweet science of boxing na lalapit sa kanya. Kumbaga, abangan lang niya lagi. Susundan niya pero hindi niya papasukin kasi delikado sa counter. Yun ang opinion ko para kay Brian Norman. Pero syempre may sariling coach yan, may sariling advisor, may sariling team yan. So nasa kanila rin po ang kanila ikapanalo kung paano nila ito ma-resolba ang sweet science ng boxing na taglay-taglay naman ngayon nitong si Devin Haney. Yan po mga idol, real talk lang tayo. So, 50-50 sa comparison at dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Na kung saan halos masabi ko na kanina mga idols. Lamang pipili ako ng isa dito sa maglalaban. Sa totoo lang gusto ko si Brian Norman. Oo, pero mga idol, malitinding trabaho to kay Brian Norman kung paano niya ma-resolve ang pagka-sweet science of boxing nitong si Haney. Yan ang isa sa problema ngayon dyan. Pero pag nahuli itong si Haney, may kalalagyan talaga yan mga idol. Kasi expose na itong si Haney sa kahinaan, which is katawan at panga. Mahina pa nga nito, si Haney. Oo, expose na yan. At tandaan natin si Norman, may skills din. Gusto ko si Norman sa totoo lang, pero sa paghayag po ng prediction, real talk prediction lang ako. Prediction ko po dyan, Devin Haney by unanimous decision, split decision, majority decision. Oo. Kasi mga idol, pag hindi magawang may knockout ni Brian Norman yan, delikado mapolitika yan. Kahit sabihin natin makalamang si Norman ng kaunti dyan, pero itong si Haney mga idol, kakaiba yan.
Ilang bisis na ba yan muntik matalo? Yan ang problema dito kay Hining kalaban. Oo, hindi tumatanggap ng talo yan. Pero pag napatulog ni Norman yan, which yun ang dapat talaga gawin ni Norman dyan. So, Hini ba yun ang decision? Kaya daw sports, may chance saban si Hini makapagpanak-out dito kay Baron Norman. Mga idol, hindi kilalang nag-out artist si Hini, pero this is boxing, anything can happen. Posible din. Oo, baka later rounds, pwedeng magawa yan ni Hini. Pero, mas kampante ako na kung manalo man si Hini, desisyon. Oo. Baron Norman, by knockout, dahil yun dapat ang kanyang gagawin para makapiyoso sa panalo, may iwasan yung politics sa boxing. Oo. At anong round kaya posible man-knockout ni Norman yan? Siguro mga idol, 1-8. 1-8, imposible hindi makapagpatama din yan si Norman mga idol. Kahit 2-3 lang suntok. Isang suntok lang kailangan ni Norman dyan sa panganihini. Laglag to. Laglag yan. Oo. Tapos, pagka mapabagsak na sana nitong si Norman si Haney, huwag na niyang pabayaan. Kukulitin na niya. Di na niya pagbigyan na makarecover pa. Kung nais niya manalo. So, Norman by knockout dahil yun yun ang dapat niyang gagawin para makapis sa panalo. So, ibig sabihin ba kayo sports, saan sa manalo si Baron Norman sa pamamagitan po ng decision or sa decisions, gamit ang kanyang skills at power po mga idol, pwedeng maging dominante yan. Oo. Pero front nga lang, matinding trabaho po yan sa panig ni Baron Norman at front po na madihado si Norman kasi yun nga, yung politika sa boxing. Haney kasi ito eh. Oo. Pero may chance mapabagsak yan ni Norman ng 2 beses at 3 beses mga idol sa round 3, round 6 at round 9. Mapabagsak yan ni Norman. So, advantage ni Norman yan sa puntusan. So, hindi po katakataka na mananalo si Norman sa puntusan kasi nga, yung power pwedeng maging dominante samahan pa ng kanyang skills as a all-around boxer. Oo, pero yun nga lang, matinding trabaho po yan at delikado, prone po yan sa politika. Oo, delikado nga politika. Kaya kailangan talaga ni Norman dito ang in-knockout itong si Haney. Para wala nang chichi-burichi. Wala nang pagpapaliwanag pa na ganito natalo, kisyo ganyan. Sayang nga, dinaya itong idol natin, ganyan. Dapat in-knockout niya si Haney. Para piho, ang panalo, walang pagtatalunan. Haney kasi to eh. Ilang beses, may balita pa nga yan na natalo daw yan sa Mexico. Tapos pinatanggal yung talo, di ba? Tapos kay Ryan Garcia, di ba? Kaya mga idol, delikado yan. Hanggang dito na lamang ito, Wandong Sports PH. God bless po sa ating lahat.